Describe your sex life in one word. So how was it po yung love scene? Meron po bang tumigas, na-arouse? Tahasang tanong po, Sir Mike. Have you ever had an experience same-sex before? Hi, Sir Mike Liwag. Magandang gabi po. Magandang gabi, truly. Long time no see. Grabe. Yes, long time no see. Nung huli ko kayong nakita ay nag-judge kayo sa aking live, 'di ba? Ang Power Boys, Yes. 'di ba? So, 2020, di ba? Parang 2020 Yes, yun. true. Saka, Pandemic. first of all, I want to thank you for saying yes for this interview and for gracing our show today. Maraming salamat po. Kamusta ba ang isang Mike Liwag during the pandemic and ngayon? Truly, una-una muna, gusto ko rin magpasalamat sa'yo dahil inimbitahan mo ako ulit dito sa show mo. Laging pag sinabing Truly Asia Diaries, lagi kong, sige Kim, pag-guest natin yan. Ganyan. Ako, okay naman ako, this pandemic, syempre laging fighting pa rin hanggang ngayon. Kasi mahirap talaga yung pandemic maraming nawalan ng work, tapos maraming mga projects na nawala, na hindi natutuloy. Kung anong meron, syempre tinatanggap natin, kung anong basta maganda, basta maayos yung project, yun, ginagawa natin, laban lang. Nakita ko, Sir Mike, na nag-regular job ka. 'Di ba? Oh, grabe. Nakita mo din yun? Sa Nakita mo pala yun? call center ba yun or regular office? Yes, it was in 2020 ng August, nag-decide ako magtrabaho muna sa call center kasi talagang walang project Wala talagang mga offers that time kasi nga parang lahat naninibago sa industry. So walang mga pumapasok na project. Siyempre hindi naman pwedeng hindi tayo gumalaw, 'di ba? O hindi pwedeng hindi tayo mag-adapt dun sa mga nangyayari lalo na ngayong pandemic. So, tinry ko mag-apply. Yun, call center ako for 3 months yata yun or for 6 months. Basta basta maikli lang. Tinapos ko lang ng konting-konti yung kontrata ko sa kanila, yung probationary status ko sa kanila. Then, umalis na ako. And then after po naka-receive na ulit kayo ng mga offer. Yes. Oo, nung project. Parang biglang may mga offers ng October, November. Siyempre, mas pipiliin ko talaga yung passion ko, 'di ba, yung craft ko. So, iniwan ko yung eventually iniwan ko na naman yung call center. Speaking of passion po, passion nyo din ang pagiging fit, exercise, ganyan. Yes, oo, sobra. Sobra, grabe talaga. Yung pampatanggal ko ng stress, yung pag-workout. Sino po ba talaga si Mike Liwag sa likod ng camera? Growing up and during your childhood as a normal person? Ako, truly, lumaki ako sa Pasay. Ang daddy ko kasi, province namin. Nueva Ecija, sa Gapan. Pero pupunta lang kami sa Gapan kapag may patay, ganyan. Or yung basta pag may nangyayari na mga Holy Week, ganyan. Ay, hindi ko siya gusto na province ko. Kasi parang every time na pupunta ako doon, laging may sad memories akong naalala. Mother's boy ako, ganun ako, mother's boy, ganyan. Tapos, nag-aaral ako sa Agustin sa CSA. Bata pa lang ako, gusto ko na mag-artista. As in, ginagaya ko na sila Jericho, ganyan, sila Piolo, sila Rico yan. Nung bata ako, kukuha ko ng leading lady, ganyan. Kukuha ko ng classmate ko, ganyan. Tapos, parang pagpapanggapin ko silang sila si Tony. Kaya, di ba during that time sila yung mga sigat. So yan, pagpapanggapin ko sila si Christine, ganyan. Tapos, aarte lang ako, ako si Jericho o si Rico, ganyan. Yun, kasi lumaki ako, high school, college, nag-theater ako. Ayun talaga, acting talaga. At marketing yung course ko sa UST. Tapos pinractice ko naman siya for almost 3 years din ata. Tapos nilet go ko na. Pero nandiyan pa rin naman yung knowledge about sa marketing. So, saan ako kinakabahan na yung tao sa'yo. Napawisan ako. Nung college, nagte-theater kayo, ano po yung mga plays na ginawa ninyo nung college? Actually, nung college ako, yung mga ginawa kong plays, talagang, actually, thankful ako dun sa mga plays na binigay sa akin ng Teatro Tomasino, sa UST yan. Kasi hindi nila ako binigyan ng mga plays na, yung mga pa-cute, ganyan. Lahat ng mga plays na binigay nila sa akin,
talagang matitindi yung mga acting requirement, ganyan. Tapos talagang grabe yung mga emotions na kailangan mong ilabas. Mas doon ako nahasa talaga. Kasi yun lang naman yung background ko eh. Hindi naman ako nag-workshop talaga na pasok for magic or pasok ako, nag-enroll ako sa mga ganitong school of acting. Wala namang ganun eh. Yung naging background ko talaga is theater. Tapos feeling ko, nasa ano ko na rin talaga, nasa puso ko na. Parang innate na sa akin siguro yung pag-arte. Tapos mga ginagawa ko doon, mga No Limit Angere, ganyan, El Fili, mga classical plays, classical plays, mga Spanish plays, ganyan. So, dun mo binuo yung craft mo talaga sa acting. So, parang yun yung naging training ground mo before ka nag-mainstream. So, paano po kayo na-discover sa mainstream like showbiz and movie and syempre sa TV? Ano yun, truly, Teatro Tomasino, di ba, 2008, pumasok ako, first year college. Second year college, parang may nangyari lang sa org namin sa UST. Parang may nagkaroon na ng konting issue. So parang nung time na yun, nagpahinga kami. Yung time na yun, doon naman dumating yung mga short films sa UP. Yung mga thesis films ba? Di ba uso kasi yan dito sa mga universities dito. Offer ng mga short film. Yun. Doon ako, ginawa ko yun. Siguro mga 70 na ako na ganun, na short films. Puro thesis films. 2009, sabi sa akin ng mga ibang nakakatrabaho ko sa mga short films na yun, bakit hindi ka mag-audition sa Cinemalaya? Ganyan. Or sa mga Cinema One Originals. So ako naman, 2010, so 2009 yun. Memorize ko pa kung kailan yung mga year ganyan. So 2010, nag-audition na ako sa Cinemalaya. Siyempre, hindi naman agad matatanggap, di ba? Siyempre, nandyan yung trials, nandyan yung mga pagsubok, nandyan yung parang di adapt sa akin. O mga rejections. Yun, 2010. Tapos, eventually, 2011, 2012, 2013, audition lang ako ng audition during that time. Tapos, 2013, nasaktuhan ko na nakapasok ako sa isang film na Cinemalaya. Ang director ko, si Direk Joseph Laban, binigay na sa akin na role is kabit ni Nadine Samonte. Anong movie po? Nuebe siya, Cinemalaya, indie film. Tapos, ang talagang asawa doon ni Nadine, si Jake Cuenca. Tapos parang ako yung napili nila na maging kabit ni Nadine. So parang, grabe, sobrang grateful ako, sobrang happy. Yun yung first film ko na kino-consider ko na talagang nagbigay sa akin ng chance at ng opportunity sa loob ng industry. Tapos yun, hanggang sa dire-diretso na. And syempre nasama din po kayo sa mainstream sa MMFF, which is Kulyon, di ba? Kulyon, So how was the experience for working in a Metro Manila Film Fest movie? Actually, truly, sobrang happy ako. Kasi fulfillment para sa isang aktor na makapasok sa isang MMFF na movie. So, nung binigay sa akin yung chance na maka-artist sa isang film, which is yung Kulyon, talagang hindi ko pinakawalan. Talagang sabi ko, sige, mag-audition ako dyan. At ang gusto ko kay Shandy, hindi porket kaibigan ko siya, ako na yung biglang kukunin niya yung ganyan. Hindi ganun. Walang ganun kay Shandy. So, para sabi niya, mag-audition ka. Kung gusto mong makuha tong project na to, mag-audition ka. So, siguro nakatatlong audition yata ako or 4 bago ko makuha yung role na yun, yung role ni Jaime. Tapos, ang kapartner ko, si Jasmine Curtis. Tapos si Isa Calzado nandun din, si Joy Bascon, si Meryl Soriano, at maraming mga mahuhusay na aktor, na mga theater actors na nandun. Tapos si Ricky Lipa, yung writer. Tapos Alvin Yapampa, yung director. Tapos ay options pa sila Miss Gilly, di ba, si Sir Peter, sila Shandy, yung producers. Sobrang, parang dream come true sa akin yung MMFF. Grabe yung opportunity na binigay na sa akin. Grabe, hanggang ngayon, kaya ko pa rin ilatag sa'yo, truly, kung anong date. Basta in detail siya, sobrang fresh pa rin siya sa akin hanggang ngayon. Kasi ganun yung effect niya sa akin. Iba-iba yung experience. Parang ang dami ko natutunan. Kasi yung mga kasama ko doon, mga veterans lahat, mga magagaling lahat, mga artists at totoong tao at gustong gusto. Ano po yung learnings na natutunan niyo po in doing the film? Sobrang grabe yung impact niya sa akin. Kasi natutunan ko dyan sa pelikula na yun, wag kang judgmental talaga. Saka wag kayong, alam mo yun, yung mga tao din sila, wag mo sila katakutan, respetuhin mo sila. Diba, hindi naman nila ginusto yung sakit na yan. Diba? At yung leprosy naman, hindi naman siya nakakahawa eh. So ayun, Sir Mike, after the mainstream MMFF entry ninyo, balik tayo sa teatro, which is your first passion. Yes. Meron kayong play, which is Under My Skin. Pero alam mo yan, truly. Alam mo din pala yun.
Yes, kasi pina-follow Oo. ko kayo sa Instagram, so nakikita ko talaga na Mm. kung ano yung mga ginagawa niyo ngayon. Stalker din ako minsan, eh. So, yung Under My Skin, alam ko po, pini-play siya talaga sa stage play. Pero ngayon, para magiging online na siya dahil natigil siya during that time. So, kwentuhan niyo muna kami, what is Under My Skin all about? Yes, truly. Ang Under My Skin, it's about sa story ng mga tao merong HIV. Tinatake na lahat ng mga about sa HIV. Ang maganda dito sa play na to is hindi siya yung, kasi di ba ang alam naman natin pagdating sa HIV, di ba laging meron na namang stigma yan eh. Laging may stigma, laging parang Stereotype. Stereotype pag sinabi HIV. Sa mga sa mga gays, sa mga ganyan-ganyan. Laging ganyan, di ba? Which is dito sa play na to, mapapakita niya na hindi lang sa mga gays na kukuha yung HIV. As in, lahat pwedeng magkaroon. In Kahit general. sino, in general, kahit sino pwedeng magkaroon. So ano siya, provocative, relevant, and heart-wrenching drama talaga siya. Anthology siya kasi maraming story yung nakaloob dun sa Under My Skin. Marami kaming mga actors doon. Halos lahat kami lead eh. Kasi lahat kami may kanya-kanya story na pasok dun sa Under My Skin. So yun, at napakaganda ng play na yan. Sobrang gusto ko yung play na yan, truly. Kasi as an actor, di ba gusto mo yung something new? Yung meron kang ginagawang bago. Siyempre, minsan nakakasawa rin, like ano lang, yung drama, lagi ka na lang paulit-ulit, iyak-iyak, ganun-ganun. Sabi ko, ano ba pwede kong gawin na bago? So, dyan sa Under My Skin, nabigyan ako ng chance na makapag-aerial dance. Tatanong ko, grabe yung kailangan mong physical preparedness kasi nag-aerial dance ka while acting, which is very different. So, paano niyo pinagandaan yun? Actually, truly, start kami 2019. Nakuha ako dyan sa project na yan, October 20. Tinamo, memorize ko talaga. Basta maganda yung project. Alam ko yung Memorable detail. sa'yo. So, October 2019, nakuha ko dyan sa project na yan. Tapos, ang hindi ko makakalimutan, October 2019, pumunta ako sa Kulyon para mag-promote lang, magkaroon ng press con. Tapos, kailangan kong umuwi agad. So, iniwan ko sila Shandy doon, iniwan ko yung mga ibang actors doon. Kasi ako kailangan ko umuwi, kasi kinabukasan, meron akong pictorial para sa Under My Skin. So, October yon 2019. Tapos, bigla ang sabi sa akin ng director, Mike, magkasal tayo mag-rehearsal ng November. Sabi ko, sige, gagawin ko natin ang paraan lahat na schedule. Kasi gusto ko talaga gawin yung Under My Skin, kahit busy sa Kulyon. So, nag-start kami, November. Ang ginagawa pa lang namin nun is yung mga excerpt. Kasi magkakaroon ng media launch ng December 2019. Pero, wala pa yung buong play. Excerpts pa lang. So, yun pala yung nire-rehearse namin. So, come January, ito na yung buong play na yung nire-rehearse. Doon na nag-start yung aerial dance. Tapos sa pagkatapos ng New Year, Mike, back to rehearsal tayo. Mag-aerial dance na. Punta na sa air dance. Sila yung magtuturo sa'yo, ganyan-ganyan. Truly, iniyakan ko talaga. Promise. OA talaga. Iniyakan ko talaga yung aerial dance. Kasi sobrang sakit sa katawan. Sabi nga sa akin ng director ko, nag-gym ka, tapos tapos hirap na hirap ka. Sabi ko, direct, iba yung tapos lahat ng mga co-actors ko, nag-agree naman na, oo nga naman, tama nga naman si Mike, na iba yung iba naman yung buhat sa yung bubuhat mo yung sarili mo, di ba, mag-aerial dance ka, di ba, sa area talaga, di ba? Yun, so iniyakan ko yun. Ang show namin nag-start Feb 7, so 2020 na, Feb 7, 2020 nag-start yung show. Nakuha ko lang siya 2 weeks before. Na-perfect ko lang yung aerial dance 2 weeks before. So grabe talaga, pinapagalitan na ako ng director, Mike, kailan mo matatapos yan? Kasi wala nang problema yung acting. Yung mga acting, yung mga excerpts, ganyan, wala nang problema. Yung aerial dance lang talaga. It's either malalaglag na ako, yung mamamatay na lang talaga ako. Pero wala namang nangyaring gano'n na parang rehearsal, nalaglag ka or dumulas. Wala naman, pero hilong-hilo ka. Yung parang masusuka ka. Hindi ko makakalimutan may time na parang masusuka ako. Kasi nakakahilo yung paikot-ikot. Paikot-ikot. Tapos hinahanap ko yung aerial dance. Hinahanap ko na siya. Namimiss mo. Namimiss ko. Kaya nung sinut ko siya noong January, kasi sinut namin noong January 2021 na, para sa online this November. Parang walang parang walang nagbago. Parang nahirapan kami nung kapartner ko, pero na-miss namin eh. So parang walang nagbago. Parang nandun pa yung Oo, naalala pa rin namin. Ayun. So, saan po siya mapapanood ngayong November, yung online play na ito?
punta kayo sa PETA page talaga sa Ticket to Me. Doon nila makikita kung paano makakabili ng tickets para sa online screening starting November 26. First ever online play. Ngayon lang ako nakarinig ng virtual play. Virtual play. November 26 to December 5. Ayan. So, November 26 to December 5, Under My Skin. Oh, Under speaking my of, skin. ano po dito, medyo ang kapartner nyo, lalaki, di ba? So, medyo Yes. Si Gio Gahol. Opo. So, speaking of BL or boys love na mga type of role ninyo ngayon, nag-lead ka rin sa isang Gaga Ulala, yung Unlock with Marky. Grabe, sir. May pinanood ko talaga yung pinanood ko yung part nyo na bongga. Oo, pero how was it po? How was the experience? First time nyo po ba yun na talagang all out tapos meron talagang sex scene with the same sex? So how was the experience po? Paano kayo nag-ready? Kinausap niyo ba si Marky na dahan-dahan lang tayo mga ganyan? Yung sa Unlock kasi, yung director nun, si Direk Adol. Yung nangyari dun kay Direk Adol, pinahanap niya ako sa makeup artist niya. Tapos kinontak ako sa Facebook na parang interested daw si Direk Adolf na gumawa ng isang project for me. GMA GMA director, ganyan. At alam ko kung gano'n din siya kagaling as a director. So sabi ng Direk Adolf, sige, sabi ko, ano bang project to? Ganyan. Tapos, sinund agad sa akin yung script. So, yan, kinausap ako Direk Adolf, nag-usap na kami, sinagsahan yung script. Okay, so ano siya, parang men to men, ganyan. Sabi ko, wala naman akong problema sa ganyan, kasi sa akin, basta maganda yung story, tatanggapin ko yan, basta maganda yung storya. So, nakita ko, okay, so, ito yung mangyayari, ganyan. Kaya sabi ko, sino mga ka-partner ko? Tapos sabi, si Marky Strong. So, syempre, medyo sabi ko si Marky, sabi ko, tangkad dun sabi ko, nagtangkad ni Marky. Sabi ko, paano yun? Parang hindi kami match, ganyan-ganyan kasi, kasi ang tangkad niya, ganyan-ganyan. Pero I'm just so happy, sobrang grabe yung chemistry. I mean, for me, for Marky, kami dalawa alam namin na iba yung ginawa namin chemistry dun sa Unlock. Kasi, ang grabe yung response. Grabe yung response ng mga tao sa Unlock. And, alam ko walang nakakabit dun sa episode na yun. Sa pagkakaalam ko, sa knowledge ko, episode namin, yung most pinaka-grabe. Saka parang talagang umingay siya Marky and Marky sa Unlock. Tapos, kami ni Marky nun, sabi ko lang sa kanya, sabi ko, Mark, gagawin natin dito. Kaya natin to. Kasi natakot pa kami kasi baka may COVID. During that time, kasi di ba, COVID, yan yung kasagsagan ng COVID talaga na grabe, yung wala pa masyadong swab test, wala pang ganun. So, takot kami, pero nagtiwala na lang kami sa isa't isa. Saka maganda kay Marky kasi wala siya arte. Saka very professional. Saka magaling siya umarte at theater actor din siya. So, merong mga eksena dito sa Unlock na talagang ni-revise. Yung parang, di ba sa script, parang binabasa namin, memorize namin. Pero nung nasa set na kami, sabi ni Direk Adol, revise, ibahin natin. Yun, parang kami ni Marky, ang dami na. Parang ang haba ng mga linya, ang haba ng mga pinapabago. Pero, nagagawa namin siya ng parang isang take na lang or 2 takes, nagagawa na namin siya. Kasi, grabe na. Grabe na yung chemistry, grabe na yung internalize nyo na. So how was it po yung love scene na talagang first time niyo yung nagagawin, 'di ba? So meron po bang parang na tumigas ganyan, na arouse ganun? Yung love scene, trivia to yung love scene, di ba pag pinanood mo siya, tuloy-tuloy siya. Pero, kinakat yun nakakat. Yung alam mo, yung kissing part, tapos bigla ko rin bubuhatin na ako. Cut muna. Yun, tapos pahinga saglit. Tapos balik na naman, balik kami doon sa kusang kami nag-end. Kusang position kami nag-end. Tapos, action, gano'n naman. So, yun siya, ganun siya. Tapos, one take naman lahat. Tapos, pagod na pagod kami ni Marky talaga. Pawis na pawis kami kasi napaka-init sa location. Siyempre, hinihingi din ng eksena Hinihingi na eksena na ganun ka-intense. Init talaga yung eksena. Oo, kailangan mainit talaga. Basta all out. All out in a way na binigay namin yung Marky kasi yun yung kailangan dun sa eksena. Kasi ako, honestly, truly, hindi ko siya gagawin kung hindi siya kailangan. Pero yung role ko dun, call boy. Diba? So,
hindi ko wala ba yung role ko, hindi makatotohanan. Dapat, Yeah. ganun ako as an actor. Pero kung tinignan ko yung script, tapos bilang sabihin ko, ba't kailangan gawin to? Hindi naman kailangan to. Hindi ko siya gagawin. Lalo na syempre pag nakarating pa sa, sa mga, syempre yung family ko, conservative din, di ba, paano? Di ba, mga traditional family, ganyan. Speaking of family po, how was their response? Nagalit po ba sila na you're doing this kind of, the line of acting na sa ganitong, hindi mo naman nakasanayan? Hindi sila nagalit. Actually, naiintindihan na nila kung may mga projects ako na ginagawa na ganyan. Diba, yung Under My Skin. Yung Under My Skin talagang wala silang reklamo doon kasi PETA yun. Napakaganda. Tapos HIV, advocacy field. Diba talagang advocacy yun, maraming matututunan doon. Talagang magiging advocate ka pa, diba, ng HIV. So talagang gusto nila yan, Under My Skin. Saka natutuwa sila sa aerial dance. So gusto nila. Feeling ko mas natatanggap na lang nila ngayon na talagang grabe yung passion ko sa craft. Grabe yung intensity ng pagmamahal ko sa acting kasi gagawin ko talaga lahat para sa acting. Lahat ng roles gagawin ko yan, kahit anong role. Yun. Sir Mike, nakahubad talaga kayo doon? Yung as in wala lahat? Ako sabihin ko yung totoo. Ako kasi, sabihin ko totoo, kami doon, syempre may dial, may takip. Yung iba di ba ginagamit plaster niya kasi may ganyan sa plaster. Yung sa amin hindi plaster ginamit namin. Siguro ayoko na sabihin ko ano yung ginamit namin kasi baka parang bakit ganun yung ginamit nila. Speaking of ganyang linya na linya po kayo sa medyo same-sex or men-to-men na mga projects. So, tahasang tanong po, Sir Mike, have you ever had an experience sa same-sex before? Sa mga pelikula talaga. Sa mga pelikula, sa mga movies. Pero, sa pelikula lang, pero not in real life. Pero, is there a chance na pwede kayong ma-in-love sa same-sex? Ako kasi hindi naman ako judgmental. Alam mo yun, truly hindi ako judgmental when it comes sa mga ganyan klaseng bagay. So, sa akin, siguro, di ba, sa ngayon, hindi ko naiisip yan. Pero, syempre, hindi naman tayo pwede rin magsalita ng tapos, di ba? Syempre, hindi naman natin alam kung ano yung mga mangyayari in the future. Di ba? So, ako, I respect it. Di ba? Parang, kung mangyayari. Ganun. Pero as of now, wala siya sa utak ko. Pero are you an LGBTQ community advocate? Of course. Lagi ako nakasuporta talaga sa LGBTQ. Kasi parang ano pang saysay na ginagawa ko yung Under My Skin, ano pang saysay na ginagawa ko yung Unlocked, 'di ba? Kung hindi ko rin may papakita yung support ko sa mga LGBTQ. Saka yan gusto kong i-support talaga yung basta para tayo, love wins. Ganyan. Gusto ko talaga ganyan. Kasi ako naniniwala talaga ako truly na lahat pantay-pantay, lahat equal. Hindi pwedeng may nadi-discriminate, 'di ba? Hindi pwedeng may nadi-left out. Kasi dapat talaga pantay-pantay. So yun. Ako, I love them so much. Mahal na mahal ko yung mga talaga LGBTQ. Oh, that's so nice to hear from you, Sir Mike, 'di ba? As a straight guy who is advocate of LGBTQ community. So speaking of love wins, meron din kayong bagong ilalabas ngayon na Love at the End of the World. Yes. It's directed by Direk Shandy Bacolod. So dito po, can you tell us about your character? Ang masasabi ko lang sa sa character ko dito, truly very special. Kumbaga sa pelikula, special participation. Special participation in a sense na grabe kasi yung role. Special participation na hindi siya pwedeng mawala sa story. Yes, very complex yung character. Kasi honestly, ayoko nang gumawa after ng Unlock, after ng Under My Skin. Gusto ko muna kasi sana magpahinga sa BLBL, sa mga male-to-male, ganyan na mga projects. Kasi syempre, ayoko din kasi ma-stereotype as an actor. Di ba kasi parang sunod-sunod Unlock, Under My Skin, ganun. So, sabi ko, parang gusto ko muna pahinga muna ulit kahit mga 2 projects lang in between. Na iba naman, ng ibang type of projects naman, bagong kumuha ulit. Na kung meron mang offer ulit in the future na men-to-men, pwede naman, wala namang problema.
Pero yung the fact na nasunod-sunod, medyo naiilang kasi ako na parang baka ma-stereotype, di ba? Yung baka ito na lang yung lagi kong gawin. Maging Sabi role. ko, hindi Pero muna ako bakit gagawa. mo tinanggap? Ganda yung story. Gusto ko yung story, gusto ko yung character. Noong una nagda-doubt pa ako binabasa ko yung script. Sabi ko, parang, ano ba to? Parang maganda kasi yung storya niya, pero yung character, maganda din. Pero alam mo yung parang feeling ko, kumbaga kasi sa exposure din ng character ko, parang, siguro kung out of 10, siguro mga 3 lang. Ganun. Siguro kung ganun yung exposure, 3 out of 10 or 4 out of 10 lang exposure. Kasi siyempre, di ba, sa actor, meron kang, paano mo mapapakita yung ano ko dito? Di ba? Paano mo mapapakita yung acting ko dito kung ito lang yung mga eksena ko? Nagkaroon ako ng ganun na parang, sabi nga nila, truly, there are no small roles, only small actors. Kahit isang eksena lang yan, basta i-game mo lahat mo, di ba? Walang problema yun. Pero kasi syempre, during this time na ayoko nang gumawa ng BL. Pero dahil nga binigay ko sa akin, syempre, kailangan kong makita kung bakit ko siya kailangan gawin. At hindi nagkamali si Sean. Sabi niya, hindi. Sabi niya, diyan ka. Yan yung role mo. At nung ginawa ko yung episode ko, kasi may solo episode ako dito, yung ginawa ko yung episode ko, doon ko napatunayan na, ay, totoo nga, akin tong role na to. Sabi ko, wala lang iba pang una na pwedeng umagaw ng role na to. Ako lang talaga. Sabi ko, para sa akin talaga, hindi ko pinagsisisihan na ginawa ko siya. Kasi napakaganda, napaka-complex ng character. Speaking of Direk Shandy po, syempre kaibigan nyo siya, super close ka rin sa kanya. Pero how was he as a director? Pinapagalitan ka ba dyan na, Mike, kulang, parang ganito. Pero maganda ni Shandy, very light. Alam niya kung ano yung gusto niyang gawin. Alam niya kung ano yung gusto niyang pagawa sa actors niya. Basta dumating ka lang sa set na prepared ka. With all honesty, never ako na ano ni Shandy. Never niya ako napagsabihan. Never niya ako napagalitan. So, ang gusto ko sa kanya, very collaborative. Hindi siya close-minded. Pag may gusto kang gawin, hayaan ka niyang gawin yun. Tapos siya din, hayaan ka rin niyang gawin yung mga bagay. Ano kayo? Talagang... May open communication from the director. Yes. Oh. Sir Mike, speaking of Love at the End of the World, kailan ba to mapapanood at saan? You can invite everyone who's watching. Papanood tong Love at the End of the World sa December 30. Diba? Saktong-sakto. Kung sinabing at the end of the world, kami naman at the end of the year. Ipapalabas. So, sa Gaga Ulala Official. Ito si Christoph Garcia, Rex Lantano, Nico Loco, Khalid Ruiz, Gold Asron, Marky Strom, Elijah Filamor, Yam Mercado, pati si Aryan Labio, special guest din natin yan. Isang magaling na actor, senior actor, theater actor. So, ayun. Sir Mike, at this point naman sa show natin, meron tayong quickie sesh. Meron lang po ako itatanong sa inyo na mga short question, tapos sasagutin nyo lang ng medyo mas mabilis. Tapos dire-diretso po tayo. Ready na po ba kayo sa ating quickie sesh for today? Okay, ready na. Alright, Sir Mike, is it boxers or brief? Brief. Ano pong size ng brief mo? Payat ako 30. 20 to 30. Oh, okay. Sa waistline yun, waistline yun. Waistline. Pero sa small, medium, large, ano pong size ng brief ni Sir Mike? siguro large. The medium to large. Medium to large. Okay. How long po do you sleep at night? 6. 6 hours. 6 to 8. 6 to 8. Sexiest part of your body? Eyes. Ay, tama naman. Dahil pag umaarte kayo, yan talaga ang ano eh. Which part of your body you are most proud of? Except po sa mukha. Abs. Totoo naman. Grabe. Grabe ang si Sir Mike. Trim or shave? Trim. Okay. So gusto niyo po, ayaw niyo po na magubat. Ganyan. Pero, are you a grower or a shower? Shower na lang. Ay, shower. Iba naman pala. Kung isang ulam po kayo, ano pong ulam si Mike Liwag? Kare-kare. Kare-kare. Bakit po kare-kare? Filipino favorite. Okay. Sige. Yeah. Ilang beses po kayo umiinom ng tubig per day? Lagpas 8. More than 8 glass of water.
You were a virgin until the age of 18. 18. Legal age na pala. Okay. Sex or Wi-Fi? Sex and Wi-Fi. All right. The best day for sex? Every day. Oh, every day. Describe your sex life in one word. Matumal. Matumal. Pero single po ba Matumal kayo? ngayon. Single Matumal po ba kayo ngayon. ngayon? Kaya Oo. matumal. Matumal. Ayun. So, Sir Mike, thank you so much. But before we really end, last question for Off-Cam with Relacia Diaries. Kukumpletuhin nyo lang naman po ang very simple phrase. I am Mike Liwag and... Be ready for me. So once again, thank you so much, Sir Mike Liwag. A burning passion is the starting point of all accomplishment. Honing your craft to perfection and use it to influence and spread awareness that gives you a meaningful purpose of the talent that God gave you.